Imagine, sino ba namang gago? Sinong tanga ang titira sa Marcos administration kung wala namang ginagawang masama? Hindi lang kayo napagbigyan sa confidential funds. Ngayon, magsisilbi kayong the new faces of the opposition. Abay, gago. Gago, no? Gago. Sorry, it's DJ. Ito talagang si Kadigungan. Imbis na itama ang isang pagkakamali, dinadagdagan pa niya ng isang pagkakamali. Nakakaloka. Tumatandang paorong. Paano ba naman kasi guys? Sabi dito sa balita, nakikita niyo yan. Nag-alboroto ho si Kadigungan. Gustong mag-revenge. Gustong gumante sa ginawa daw sa kanyang anak. Sabi dito, the Duterte pivot will Rudy emerge as the new opposition leader? Sabi yan ni political analyst Ronald Llamas. Pero guys mayroon siyang punto. Kasi sinabi niya nung nakaraang linggo, yan ba ang demokrasya? Duterte questions opposition's silence. Walang tumitira sa gobyerno. So, it only means, guys, napapansin nyo pag si Duterte tinitira, si Kadigungan tinitira, ayaw niya. Pag siya kinikriticize, ayaw niya. 'Di ba? Pero pag siyang mag-criticize, okay lang. Abay, may tama ka. Natural ho sa isang administrasyon na magkaroon ho ng criticism. Magkaroon ho ng basher. Kasi, hindi naman ho lahat ng tao nakakaintindi sa opinion mo. Depende na lang kung opinion mo ay very, very wrong talaga. Madami magkikriticize sa'yo. Just like what you did on the West Philippine issue. 'Di ba? West Philippine Sea issue. Anong ginawa mo? Hinayaan mo lang na i-water cannon tayo. Hinayaan mo lang na lagyan tayo ng floating barriers. Hinayaan mo lang din na magbanggaan yung mga ano na yan. Mga PCG at CCG boats na yan. 'Di ba? Kaya madami nag-criticize sa'yo kasi ngayon lang nabisto. So ngayon galit na galit ka. By the way, yung galit na to, nag-ugat ho ito sa usaping confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon hindi pa din sila nakaka-move on. Grabe talaga tong tatay ni Sara Duterte. Ngayon, tingnan nyo guys sino yung totoong spoiled brat na anak? 'Di ba? Anyway, sabi dito, former President Rodrigo Duterte appears to be making a strategic move to position himself as the new face of the opposition according to the political analyst Ronald Llamas. Kasi guys, pansin na pansin ko na yan. Remember yung sinabi niya na yung 20 pesos na bigas is daydreaming. Malabo daw hong mangyari. Doon pa lang sa part na yon, kumukontra na siya dito kay Pangulong PBBM. And the way na sinabi niya noon na nagko-cocaine daw, 'di ba? Si Pangulong PBBM nung papatakbo pa lang as a president, nagko-cocaine daw, spoiled brat na anak, 'di ba? So ano pa yung aasahan natin ngayon na nakaupo na siya mismo? Ano pa nga aasahan natin ngayon na si PBBM ay nakaupo na tapos yung anak niya, 'di ba? May issue sa confidential funds. Ano yung aasahan natin ngayon? Malamang mambabash at mangbabash talaga 'yan. Nadagdagan pa ng dahil nga lang sa issue ng confidential funds na hindi napagbigyan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Salain nyo nga, hindi nyo nga mailabas ng maayos, tapos ngayon manghingi kayo ng napakalaking confidential funds. Abay, para naman tayong pinanganak nito kahapon. 'Di ba? Anyway, in a recent interview on Politiscoop, Llamas hinted a significant shift in the political arena, particularly apparent Duterte's role reversal as midterm election draw near. So, as you can see guys, napapansin ko ako in my own opinion, Kadigungan, former President Rodrigo Roa Duterte, you're too much old. Mahina na talaga yung katawan mo. And the way na yung pag-iisip mo medyo paurong na, wag ka nang pumasok sa politika. 'Di ba, alam niyo yun guys, hayaan mo na lang yung sarili mo na mag-rest. Pahinga ka.
Palakasin mo yung self mo, enjoy mo yung life mo, total nandyan ka na sa pagiging matanda, enjoy mo na lang sarili mo. Huwag ka nang pumasok sa malaking problema nang dahil lang sa gusto mong makapaghigante sa ating administrasyon ngayon. Huwag naman ganun. Ang usapan natin dito, unity, mag-unite. Pero kayo yung bumubuwag ng unity. Diba? Doon pa lang sa issue ni GMA. Diba? Anong ginawa nyo? Pinagkakaisa nyo si Pangulong PBBM para sa impeachment plot. Imagine, kayo yung bumubuwag sa unity. Hindi magandang usapin yan, guys. Hindi magandang gawain ng isang leader na nasa mataas na position, lalo na't kasangga ka sana ng ating presidente, VP Inday. Kaso ano yung ginagawa mo? 'Di ba? Kinokontra mo si Pangulong PBBM. Hindi ka man nagsasalita pero halata. Sa usaping WPS, tahimik ka. Pero 'di ba, sabi niya kasi hindi naman daw sakop ng kanyang foreign policy ang pagsasalita, lalo na sa relasyon natin sa ibang bansa. Pero doon sa giyera sa Hamas at dito sa Israel, nagsalita siya, kinukundina niya yung nangyayaring karahasan. Pero yung karahasan na ginagawa sa atin ng mga Chinese, hindi mo kinukundina, abay, para naman tayong naggagaguhan dito. 'Di ba? Anyway, going back sa ating topic. Actually, that statement is setting the predicate for him to say, perhaps next week's or next month, that they are the new opposition daw. There is no more opposition, we will fill that role leading to the midterm. Sabi yan ni Llamas, reflecting on Duterte's recent pronouncements. So Llamas observed that the Duterte appeared to be setting the tone when he declared the lack of opposition during the present government. Kasi nga daw, walang nagkikriticize. 'Di ba? Lahat daw ay tahimik sa usaping confidential funds. Lahat daw ay hindi makapalag, tahimik, ganito, ganyan. Hindi lang napagbigyan ng confidential funds, tapos ang dami nang sinasabi. Yun yung point dito eh. Yun yung pinaka-point mo kung bakit gusto mong maghigante, kung bakit gusto mong mag-revenge, kung bakit gusto mong maging new position ng ating government ngayon. Instead, sana nai-insist mo na itama yung pagkakamali, ang ginagawa mo, dinadagdagan mo pa ng isang pagkakamali. That is very, very wrong move. Diba? As a former president, dapat you're supposed to support the current administration. Pero anong ginagawa mo? You are contradicting the government because of your spoiled brat na anak. Imagine, ang isa trabaho ng trabaho, tapos ang isa kamkam ng kamkam. Gago. Sabi pa dito, remember the October 30 barangay election. After the barangay election, that marks to start the unofficial campaign leading to the midterm. That's why he is already setting the tone. There is no more opposition. We will fill that role. That's what you can read between the lines. So, Duterte, in a recent television interview, raised concern about defending silence of the opposition during the Marcos administration. So, he even went to allege that some might have been paid to stay quiet and avoid questioning the government action. Wow! Coming from your mouth. Ano yung sabi mo dito sa issue sa West Philippine Sea? Diba? Itigil yung pagbabalita. Merong news blocking, spokesperson lang yung magsasalita. So, ngayon, pag ginagawa sa'yo, ayaw mo. Pero pag sa iba, okay lang. 'Di ba? Pag ginagawa sa'yo, okay lang. Pero pag ginagawa sa'yo, ayaw mo. Pero pag ikaw yung gumagawa sa iba, okay lang. Gago. Walang opposition ngayon. Tingnan nyo dyan sa labas. Walang tumitira sa gobyerno. Paano nga titirahin ng gobyerno kung wala namang ginagawang mali? 'Di ba? Paano nila titirahin si Pangulong BBM for in the first place, wala namang ginagawa ang administration. Ikaw yung gumagawa ng issue. Ikaw yung gumagawa ng mali. Kaya gustong-gusto mo maging opposition dahil nga gusto mo lang makapag-revenge. 'Di ba? Ang ano mo, ang kitid ng utak. Walang opposition ngayon. Tingnan nyo dyan sa labas. Walang tumitira sa gobyerno. Tahimik lahat. He said during the Gikan sa Masa para sa Masa program ng SMNI October 17. So, papaano na yan walang magkikriticize kung ano-ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon. Sige lang.
Go ahead, nobody, no one is minding the store actually. Doon sa kabila, tahimik sila. Nabili lahat eh, he said. So, Duterte also said he was putting on the table a senatorial run in 2025 upon the suggestion of former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. He said his children were against his return to the politics, believing he should enjoy his retirement. Ito din si Gloria, ano to, dokdok demonyo to eh. Alam niyo yun? Yung nananahimik na yung matanda, tapos ngayon papatakbuhin nyo para namang mga ek-ek tong mga hayop na to. Imagine, si former President Rodrigo Roa Duterte, dapat matanda na yan. Inatupag niya na lang yung sarili niya. Pero ngayon, inuudyok nyo. Gusto nyong maging opposition itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga gusto nyong mag-revenge sa ginawa sa anak nyo dahil nga sa usaping confidential funds na hindi lamang kayo napagbigyan. Imagine, sino ba namang gago? Sinong tanga ang titira sa Marcos administration kung wala namang ginagawang masama? Hindi lang kayo napagbigyan sa confidential funds. Ngayon, magsisilbi kayong the new faces of the opposition. Abay, gago. Gago, no? Gago. Loko. Tarantado. Sila daw, magiging new opposition daw sila. Eh, di pagbigyan kung hanggang saan yung kaya nila. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimali Shanyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.